Magandang araw, kumusta na? Alam kong matutuwa ka sa panibago nating paksa ngayon. Ako ang iyong gurong lingkod, Narda Bumakil, na magiging gabay mo sa aralin ito. Sa pagtatapos ng aralin, ikaw ay inaasahan na kasasali sa discussion forum at chat sa ligtas at responsableng pamamaraan. Simulan natin ito ng isang pagsubok upang masukat ang lalim ng iyong kaalaman ukol sa ating pag-aaralan. Ihanda mo na ang iyong sabutang papel at ballpen. Bibigyan kita ng 5 segundo sa bawat tanong upang mapili mo ang wastong sagot. Piliin sa hanay B ang titik ng tamang sagot na maglalarawan sa mga salita sa hanay A. Isulat ito sa iyong sagutang papel. Unang bilang, pamumuna ng tao, lugar o kaganapan na walang katanggap-tanggap na basihan. Pangalawa, pagpasok na baguhan o magiging miyembro. Pangatlo, tawag sa FB Messenger, Skype at Viber. Pang-apat, pagpasok ng miyembro. Panghuling bilang, nakasisira ng mga files at computer units at maaaring maipasa sa pamamagitan ng mga dokumento. Ngayon ay atin nang iwasto ang iyong mga sagot. Unang bilang, pamumuna ng tao, lugar o kaganapan na walang katanggap-tanggap na basihan. Ano ang iyong sagot? Tama! Letrang D. Cyberbullying. Pangalawang bilang, pagpasok na baguhan o magiging miyembro. Tama ba ang iyong sagot? Letrang C. Sign up. Pangatlong bilang, tawag sa FB Messenger, Skype at Viber. Ang sagot mo ba ay letrang E? Magaling! Pang-apat na bilang, pagpasok ng miyembro. Muli, pareho ba tayo ng sagot? Tama! Letrang B. Sign in. Panghuling bilang, nakasisira ng mga files at computer units at maaaring maipasa sa pamamagitan ng mga dokumento. Ang sagot ay letrang A. Computer virus. Kumusta ang nakuha mong score? Kung nakakuha ka ng 4 o 5 puntos, magaling! At kung mababa naman, huwag kang mag-alala. Makinig lamang ng maigi sa talakayan at pagbutihin ang mga susunod na gawain. Bago tayo magpatuloy, magbalik-aral muna tayo. Bibigyan kita ulit ng 5 segundo sa bawat bilang. Suriin ang bawat pangungusap. Isulat ang T kung tama ang isinasaad na pahayag at M naman kung mali. Unang bilang, ang discussion forum o chat ay malaking tulong para sa mga tao upang mapabilis ang pangangalap ng mga datos o impormasyon. Ang pahayag ay tama, kaya ang sagot ay T. Ikalawang bilang, ibigay ang mga mahahalagang impormasyon gaya ng password sa ibang tao. Ito ay mali, kaya ang sagot ay M. Pangatlong bilang, iwasan ang paggamit ng caps lock o malalaking titik sa pakikipag-chat. Ang pahayag ay tama, kaya ang sagot ay T.
Pang-apat, maging mahinahon sa pakikipag-usap sa chat at iwasang gumamit ng mga masasamang salita. Tama, kaya ang sagot ay T. Panghuling bilang, gumamit ng font na mahirap basahin. Mali ang pahayag, kaya ang sagot ay M. Nakuha mo ba lahat? Mahusay! Ibig sabihin, handa ka na sa panibagong paksang ating tatalakayin. Pamilyar ka ba sa Skype, Viber, at FB Messenger? Tara na! Ating talakayin ang mga pamamaraan sa pagsali ng discussion forum at chat. Tandaan na ang discussion forum ay maihahalin tulad sa isang discussion board kung saan maaaring mag-post ng iba-ibang paksa na nagnanais ng kasagutan o opinyon mula sa iba. Karaniwang ding makikita sa isang discussion forum ay ang mga paksa ay nagreresolba ng mga problema o mga pamamaraan sa paggawa ng isang bagay. Ano-ano nga ba ang mga dapat isaalang-alang sa ligtas at responsableng pamamaraan sa pagsali ng discussion forum? Narito ang ilan. Una, palaging isaisip at isagawa ang mga panuntunan sa kagandahang asal sa paggamit ng internet. Ikalawa, basahin ang mga patakaran sa sasalihang discussion forum upang lubos na maunawaan ang mga kailangang gawin. Ikatlo, siguraduhing tama sa paksa ang discussion forum na sasalihan. Iwasan ang pagpo-post ng mga paksang malayo sa layunin ng discussion forum. Ikaapat, sa tuwing magpo-post ng paksa, siguraduhing ito ay malinaw para sa lahat ng makababasa. Ugaliin din na sundin ang wikang nirerekomenda upang lubos pa itong maintindihan ng lahat. Ikalima, bago mag-post ng paksa, magsiyasat muna kung may kaparehong paksa na ang nasagot at napag-usapan upang maiwasan ang pag-uulit nito. Ika-anim, kung sasagot naman sa isang paksa, siguraduhing tama o totoo ang isasagot. Huwag maglagay ng sagot na walang basihan dahil maaari itong ikapahamak ng makababasa. Paano naman sa chat? Muli, ang chat ay isang real-time na pag-uusap sa pagitan ng dalawa o higit pang mga tao. Ang pagsagot din ay agad-agad at mabilis na palitan ng sagot sa diskusyon. Ito ay sa kadahilanang ang mga taong kasali sa chat ay online o kasalukuyang nasa harapan ng computer at konektado sa internet. Narito naman ang ilan sa mga dapat isaalang-alang sa pagsali sa chat. Una, ugaliin ang mga panuntunan. Ikalawa, maging malinaw sa mga pahayag upang maunawaan ng lubos ang kausap. Ikatlo, sumagot ng ayon sa tinatanong ng kausap. Iwasan ang pagsagot ng hindi tama o walang batayan. Ikaapat, sumagot ka agad dahil tiyak na naghihintay ng mabilis na sagot ang kausap. Ikalima, magpaalam ng maayos sa kausap bago mag-offline. Ano pa kaya ang mga responsable at ligtas na pamamaraan upang makasali sa discussion forum o chat? Ihanda mo ulit ang iyong sarili at ating intindihin ang mga ito. Siguraduhin kakilala ang mga nakakausap. Gamitin lamang ang chat sa wastong paraan at iwasan ang mga hindi makabuluhang usapan. Igalang ang mga kausap sa chat at parehong gumamit ng webcam o web camera para parehong makita ang taong kausap. Iwasang makapagbitaw ng masasamang salita na maaaring makasakit sa damdamin ng kausap.
maging mahinahon sa lahat ng oras. Gamitin ang mga kilalang forum o chat sa pakikipag-usap gaya ng FB Messenger, Skype, at Viber. Huwag gumamit ng malalaking titik o all caps sa pag-i-encode ng mga mensahe na parang nagpapahiwatig ng paninigaw sa kausap. Iwasan ang madalas na paggamit ng iba-ibang emoticons at smiley faces maging sa personal man o sa pagnenegosyo. Iwasan ang mag-post ng kahit na anong media file o impormasyong hindi mo pag-aari o kung hindi man maiwasan ay ilagay ang pangalan ng may-ari nito bilang pagkilala. Huwag mag-post ng mga impormasyong labas sa usapan o anumang endorsement o advertisement. Iwasan ang mag-post ng mga sensitibong bagay o impormasyon, lalo na kung nakapampublikong gamit. Huwag magpasa ng mga dokumentong hindi nabubuksan at maaaring magdala ng computer virus na pwedeng makasira ng mga files at computer units. Ating pagyamanin ang mga impormasyong natalakay. Ihanda mong muli ang iyong sagutang papel. Lagyan ng check ang bilang kung taglay mo ang kaalaman at kasanayan sa pagsali sa discussion forum o chat sa ligtas at responsableng pamamaraan. At X naman kung hindi mo taglay. Unang bilang, nakasusunod sa usapan sa isang discussion forum at chat. Ikalawang bilang, natutukoy ang mga website na nagbibigay ng serbisyo tulad ng discussion forum at chat. Ikatlong bilang, nakasasali sa mga group chat ng may paggalang sa mga kausap. Ikaapat na bilang, nakapagpo-post ng sariling mensahe na hindi naulit at ayon sa layunin ng discussion forum at chat. Panghuling bilang, na isasaalang-alang ang tamang pag-uugali sa paggamit ng internet o pagsali sa isang discussion forum at chat. Kumusta ang iyong mga sagot? Lahat din ba ay check katulad ng aking sagot? Mahusay! Ngayon naman, tutulungan ka ng gawain ito na isaisip o ibuod ang iyong natutunan. Muli, may 5 segundo ka sa bawat item upang maibigay mo ang iyong wastong sagot. Sagutin mo ito ng pasalita. Handa ka na ba? Sagutin ng dapat kung ito ay kailangang isaalang-alang at di dapat naman kung hindi. Una, huwag gumamit ng all caps sa pagsulat ng mga impormasyon sa thread upang hindi mapagkamalang naninigaw sa ka-chat. Ang sagot ay dapat. Ikalawa, magpapadala ng mga files na hindi nababasa at maaaring may nilalaman na computer virus na pwedeng maging sanhi ng pagkasira ng mga files at computer units. Ano ang iyong sagot? Tama. Di dapat. Ikatlo, iwasang mag-post ng mga sensitibong impormasyon na maaaring maging sanhi ng pagkakaroon ng problema.
Dapat ba ang iyong sagot? Magaling! Ika-4. Iwasan ang mga taong madalas na mag-login sa mga chatroom na gumagamit ng iba-ibang pangalan upang kunin ang atensyon ng mga batang gumagamit ng internet. Muli, ano ang iyong sagot? Dapat. Ika-5. Mahalaga ang responsable at ligtas na paggamit ng discussion forum o chat sa pakikipag-usap sa ibang tao. Muli, ang sagot ay dapat. Ilang puntos ang nakuha mo? Mahusay! At nakuha mo ng wasto ang lahat ng mga item. Ibig sabihin, ikaw ay handa ng makasali sa discussion forum at chat na ligtas at sa responsableng pamamaraan. Upang mailapat mo ang iyong natutunan, gumawa ng isang discussion forum o chat gamit ang iyong sariling Facebook account. Pumili ng 3 gabay para sa ligtas at responsableng pagsali sa nabanggit na application. Ito ay itatala bilang iyong gawaing pagganap o performance task. Tayahin naman natin ang iyong natutunan. Gawin ito sa iyong sagutang papel na isusumite ng iyong magulang. Lagyan ng check ang bilang kung ang pahayag ay tama at X naman kung mali. Unang bilang, siguraduhing tama sa paksa ang discussion forum o chat na sasalihan. Ikalawa, sa pakikipag-chat, sumagot ka agad dahil tiyak na naghihintay ng mabilis na sagot ang kausap. Ikatlo, gumamit ng web camera sa pakikipag-chat upang makita ang kausap. Ika-4, mag-post ng mga sensitibong bagay o larawan na hindi kaaya-aya sa paningin. Ika-5, ugaliing magpasa ng mga files o dokumento na hindi nabubuksan at maaaring naglalaman ng computer virus. Ika-6, iwasang makipagtransaksyon at makipagkita sa mga taong nakilala lamang sa internet. Ika-7, gumawa ng account at i-access ang files ng ibang tao nang walang pahintulot. Ika-8, huwag igalang at huwag gumamit ng mga magagalang na salita sa pakikipag-usap sa social media. Ika-9 na bilang, ipagsabi ang password kahit kanino para lahat pwedeng maka-access sa account. Panghuling bilang, laging mag-log out ng account sa gadget kapag tapos na sa sinalihang discussion forum o chat. Oops! Huwag ka munang aalis. Narito ang isa pang karagdagang gawain para sa iyo. Kaya pa ba? Kaya! Maari mong i-post habang isinasagawa at muling i-play kapag tapos na. Maglista ng mga positibo at negatibong epekto ng paggamit ng discussion forum at chat. Ibigay ang iyong saloobin o opinyon hinggil sa iyong itinala. Gamitin ang kaparehong template. Ito ay makakatulong sa susunod na aralin. Binabati kita at natapos mo ang module na ito.
Inaasahan kong simula ngayon, masaya mong ilalapat sa iyong buhay ang napag-aralan mo. Dito nagtatapos ang ating aralin. Paalam! Hanggang sa muli nating pag-aaral.